Magandang gabi po sa lahat. Sa oras na ito, ating ipapasa ang bawat sagisag ng ating pinagbanatan sa loob ng Sampung Power. Noong ika-17 ng Abril, 2020, ay ikanasa natin ang 5 sagisag bilang alay sa larawan ng Diyos sa Pilipinas. At taos-pusong pasasalamat sa gantimpala, gold na ibinigay sa bawat isa sa atin. Ang ikauna, ilaw. Ang ikalawa, mundo. Ang ikatlo, libro. At ang ikaapat, susi na hugis panahon. At ang ikalima, gusali ang heart of the soul. Ngayon, ika-17 ng Abril 2026, ay ipapasa muli ang 7 sagisag na inyong matutunghayan. Ang tungkulin at pasasalamat sa Diyos na walang magkaroon ng katuparan ang kanyang paghahari dito sa lupa at ganoon din sa langit. Sapagkat ang Panginoon ang liwanag at kaligtasan ng lahat na siyang nagutos sa atin. RGB F105 Main Office and Museum by Brother Jesus R. Berarino, RGB F105 Treasure. Taong 1965 ay itinatag ang samahang PBMA sa United Islands. Ito ang lugar na pinili ng Baseball Division para ihanda ang mga tao mula sa apat na sulok ng mundo. Ang North, East, West, at South. Dito pinagkaisahan ng 4 na hari na si Robin Sr. ang magiging fundador ng samahan. Siya rin ang matuturo ng karunungan, doktrina at paghingi ng kapatawaran o as of forgiveness. Mula sa kanilang kanunuan hanggang sa ikatong sa Africa. Kaya ito ang naging misyon ng bawat isa. Ang gumawa ng mabuti at ng pagbuti na talagang sa mundo ang pagkakaisa, pagkakakumbala at pagkakakumbala. Tutulong sa kapwa ang walang naging pagkakakumbala. Ito ang mga gagawin bilang magtupad sa misyon ng samahan at sa buhay ang matangis kanunan ng focus. Bilang katuparan sa sino ng magkakalit ng kapatawaran ay isasama ng Robin Sr. sa kanyang ama na naglilingkad sa mga taong narapat-dapat na pagkatiwalaan sa munting karpiso. Ayon kay Robin Sr., kung nasaan ako ay naroon din kayo. Dito sa RGB F105 Museum ay matatagpuan ang mga ginawa ng mga taong isinama ng Robin Sr. sa Legal Paradise ng Ama na kanilang pinangangalagaan ang mga mahalagang yaman o bagay katulad ng skeleton ng kabayo na siyang ginamit para i-blessing ang tungo sa chapel. Ang pagkakaiba ng panahon ni Noah ay sa labas ng palo ipinahin ang dugo. Ang dugo ng karnero na alaga ng mga tao. Sa kasalukuyan ay sa loob ng palo ibinuhos ng dugo ng kabayo na alaga ng Panginoon. Ayon kay Robin Jr., na ang kabayo ito ay kanilang kasamahan na kailangan panatilihin buo ang kanyang mga buo na walang ni isang mawawala upang makita pa rin ito sa kabilang dimensyon. Eroplano na umakatawan sa agila na dito makikita ang lahat ng inialay na gawa ng mga kamay na ginampanan ng mga miyembro na nakarating sa munting paradiso. Ang naging moto nila, malayo man, malapit din. At isa ang pintig na kanilang mga puso. Sa turnover ay nakikita dito ang ilaw, ang simbolo ng liwanag na ayon kay Robin Jr. noong Mayo 18, 2003 sa BBRC, nagagawa siya ng pelikula na sabay-sabay ipapalabas sa mga ataw na walang putol hanggang sa sabot na mga kuryente at didilim ang kapaligiran. Ngunit may magliliwanag ng isang kantila. Ganon din ang libro na talaan na may 5,874 na bahay. At ganoon din ang sukat ng lupa at mapa ng panahon na tinago sa mga panahon sa mga taong pampalasa.
tatawagin bagong mundo o New World Division. Sa kinaroroon ng mga pinili, ayon kay Robertsinho, dito matatagpuan ang Henry Gusali Chapter Building na kanyang binigyan ng pahintulot o otorisadong pirma na gagawing leader paradise na kung tatawagin ay Heart of the Soul ayon kay Robertsinho. At ang mga susi na hugis palakol na siya mahatol sa mga tao sa huling panahon. Ang tabihan na ito ay nakaumang sa pintuan ng bawat papasok at dadaan dito. Kapag ito tama sa tao, dalawang bagay ang maaaring mangyari. Ang mahati ang paniniwala o tuluyang mamatay o patay ang paniniwala. Dito rin makikita ang iba't ibang disenyo ng kasuotan o t-shirt na kanilang pitong kotsyerto sa magkakaibang lugar bilang patunay na bukod dangi ang mga tao ng Bulacan ang siyang gumanap at nagpapatunay na ang Diyos at ang tao ay magkakasama sa hirap at ginhawa. Kahit pa man maraming pagsubok ay hindi ito naging hadlang upang maisakatuparan ang pagtupad sa misyon. Ayon kay Robert Jr., matagal na nang nakalimutan ang pagiging supremo. Pero dito sa Bulacan, ay muli na itong naramdaman at nangako hanggang sa muling pagkikita. Ang museo ng Diyos ay hindi pisikal. Ito ay spiritual na ipapahayag upang larawan kung ano ang presensya ng Diyos. Ang paglikha ng kalikasan katulad ng langit, lupa, bundok, halaman, ilog at karagatan. Ang bawat buhay ay katulad din ng museo sapagkat nakikita rin ang kagandahan, kaayusan, at pagpili ng Diyos sa kanyang mga tauhan. At ayon sa kapangyarihan sa gawang kabutihan na kailangan sa buhay. At pumuhay na siya kalooban ng Diyos. Bawat alikhan ay nabibigay ng ningning katulad ng brigante sa isang matigas na bato. Ito ay kikinang sa pamamagitan ng sarili niyang halikabuhan. Ang pagsunod sa utos ay napakalaga at ang pagsuway ay nakakaskila sa itinakda ng Diyos. Huwag natin hayaan na isa tayo maging instrumento sa pagkasira o pag-aantala sa misyon. Kaya kung naniniwala ka sa banal na Espiritu at sa kanyang isinubo, ay may kita nito ang lawak ng pangunawa. Bawat henerasyon o siglo ay may umpisa at pagbabago na may magaganap sa huling panahon. Ang kasalukuyang langit at lupa ay magbabago at papalitan ng bagong langit at bagong lupa. Ito ang magiging tirahan ng mga bagong mananampalataya. Ang bagong mundo at lupa ay matatagpuan at tatawagin munting paradiso. Dito makikita ang bawat katangian ng kapatilaan. Ang gawa ng kanyang mga kamay ay mga buluhan at mga pangyarihan. Kahit walang katawan, ang kanyang tinig, salita ay patuloy na marinig at mapapakinggan ng mga nilalang sa mundo. RGB F105 Water Refilling Station by Brother Freddy Sigunda. RGB F105 Operation Manual. Noong unang panahon, ang tubig na bukal o puro-puro ay galing sa ilalim ng lupa na maaari kang minom ng direkta na walang anumang panganin. Dahil sa kalinisan nito ay walang anumang panganin sa aking mga kalikasan. Sa kasalukuyan, ito'y ginagamitan ng makina para higupin ang tubig sa ilalim ng lupa para mapanatili ang kalikasan tulad ng mga pagbigan. Wala nang bukal na makikita sa ngayon katulad ng unang panahon. Ayon kay Divine Master, dapat yung panahon na lahat ng mga butas sa tubig ay makakasa. Maliban sa pagkain, o umuwi ang galing sa ilalim ng lupa. Ang tubig na bukal ay buhay ay isang malalim na simbolo ng pananampalataya sa spiritual. Hindi ito karaniwang tubig, kundi pinagulan ng buhay ng kaluluwa. Ang Diyos ay pinagulan ng buhay. Ang kanyang salita ay nagbibigay ng liwanag, lakas at direksyon. Malinis na puso at isipan. Ang Espiritu katulad ng buhay ay patuloy na umaagos at hindi na uubos. Nagbibigay ng kalayaan, pagbabago at bagong buhay. Katulad ng sinabi ng Divine Master kay Master sa kanyang paupaw sa Biblia.
na umakyat siya sa pinakamataas na bundok at tingnan ang daloy ng tubig. May malalim, may mababaw. Ngunit wala siya kailangang baguhin sa halip. Ito'y panoorin lamang katulad ng nakasulat sa Biblia. Ang sino bang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi muli mauuhaw. Ang tubig na bukal ng buhay ay marunungan sa gitna ng pagkatuyot, pag-asa sa gitna ng pagsubok, buhay sa gitna ng kamatayan ng Espiritu. Kapag ang isang tao ay uminom sa bukal ng buhay, ay matatagpuan niya ang katotohanan, mapapawi ang pagod ng kaluluwa. Magkakaroon ng lakas at direksyon. Ang tubig ay napakahalaga para sa napakaraming bagay upang mabuhay ng matuwasan. Ang tubig ay isang matinuding pangangailangan sa buhay. Kaya naman hindi nakakapagtaka, makailang beses ito nababanggit sa mga natural natin pagkahulugan bilang pangunahing sakap sa mapangbuhay. Maliban dito ay ginagamit ito pang spiritual na bagay. Tubig ng buhay o kaya ako, ang tunay na tubig na ipiniwanag niya. Sapagkat ang salita niya ay nagbibigay ng buhay. Uminom ng tubig na ibibigay at hindi na muling mauuhaw. Ito ay isang bukal sa loob ng babalan at ibibigay ng buhay na walang hanggan. Kailangan ang tao ang tubig para manatiling buhay at kailangan paulit-ulit. Ang buhay ng tao ay nilalarawan ng paulit-ulit na pagkakagutom at pagkakauhaw. Upang mauksan ito, kailangan din paulit-ulit o kumain at uminom. Kinatawag din ito ang Espiritu Santo na ibig sabihin ay paulit-ulit din tayo manalangin. Ibubuhos ang tubig sa uwang ng lupa at sa lipi ng mga ninuno. Sa ganitong diwa rin maunawaan na mabibigos na pagbago sa pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ibinuhos sa mga puso ng pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinuhos sa lahat. Sa pamamagitan ng pagbabago at paniniwala sa tanggap ng Espiritu Santo ay mangyayari lamang ito sa pagtanggap sa kanyang mga salita na nagbibigay buhay katulad ng tubig na binigay sa gaya ng isang bukal na walang hanggan. Ang tubig ay ligas na malinis, hindi lamang papanglabas sa katawan kundi sa loob ng katawan. Sapagkat maghahari ang Panginoong Diyos ang mga kapangyarihan dito sa lupa para sa langit. RGB F105 Plastic Crusher by Brother Nelson Argentina. RGB F105 Sales Market to be presented by Brother Leonard Pablos, RGB F105 Secretary. Ayon kay Robin Jr., tapos na ang misyon natin sa PBMA at mahaba na ang serbisyo sa tao. Kaya ngayon sa pamilya naman, magtayo kayo ng negosyo na alam nyo talaga. Magpasa kayo ng business proposal at ako ang bahala sa financial. Sa mga tatay, kahit organizing o kahit alam nyo. Sa mga nanay naman, ay mga pasalubong at sa mga kabataan, ayun kayo mismo ang magbiligya o ng buong. Binigyan ng pangulang-pulunan ng 5,000 ang Mission Organization President. Unang sinubukan ay ang junction. Ito'y napakahirap at napakabigat na hindi kaya ng mga grupo dahil sa karamihan ay mga senior citizen na kaya kaya nalulog ito. Sumunod ay isang plastic crusher. Napakaraming klase plastic na kailangan mag-iwalulay at muna ng segregation sa mga binigay. Ang pag-ibig ng plastic ay kailangan mag-iwalulay at pagsamasamahin ng mga magkakatulad na ayon kay Robin Sr. ay magkakabalahibo. Magkakaiba ang halaga ng bawat kandidat. May mahal ang halaga katulad ng high density at puti. Iba din ang presyo ng ibang kulay, merong lubog at itim. Ang pinakamura ang halaga. Dahil dito ay kailangan sikaping dagdagan ng pananampalataya. Ang kabutihan, kaalaman, pagpigil sa sarili, katatagan ng buong buhay at pagmamahal bilang kapatid ay kailangan ng lawak ng pag-unawa. Sapagkat kung taglay nyo ang pinagyamang katangian nito, tutulungan kayo upang hindi maging beauty at mawalang silbi ang pagkakilala sa ating Panginoon. So sino bang walang katangian sa mga ito ay sa malapitan lamang makakakita ng istulang bulan?
Nakalimutan niya, tigis na siya sa kanyang mga paunang kasalanan. Kaya nga mas lalo pa ninyong pagsikapan na patatagin ang pagkatawag at pagpili sa inyo. Kung gagawin niyo, ang mga ito ay hindi kayo may madarapa. Sa ganitong paraan, buong kaluwalhatian niyo papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas. Siya ang Diyos na aming tagapagkalina at humirang upang pagkatiwalaan sa kanyang paraiso. Kaya huwag sayangin ang bawat oras. Ilaan ang panahon at ituring na pinakamahalaga sa buong buhay na higit sa ano paman dito sa mundo. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan magpahayag sa harapan ng hukuman upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay ayon sa kanyang ginawa. Maging mabuti man ito o masama. Huwag kayong matatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng kabutihan. Ang kataas-taasang Diyos ay nagpapasya kung ang isang bagay ay mabuti o masama na mangyayari. Kaya bakit magreklamo kung pinaparusahan dahil sa ating mga kasalanan? Buksan natin ang ating mga puso at ipagkatiwala sa Diyos na nasa langit sa ngalan ng kanyang kapangyarihan. Masters Giant Guitar by Brother Reyno B. Serencho, RDB F1 Business Development Manager. Kay gandang pagmasdan, katutubong galing, na masid sa isip ko, Bulacan ang alam mo. Noong panahon ni Moises, ang batas ay inuukit sa bato para susundin ng mga tao. Sa panahon ni Robin Jr., inuukit ang pangalan ng mga tao sa bato o lapit sa gitara na sumunod sa batas. Ang gitarang hawak ay pagkamayari ng Diyos ng PBB sa Bulacan. Ay kinilala siyang Ruben Gad Bulacan F1 Opo. Ang may bibigay ng magandang musika na parang dasal na inaawin at pinagkaisahan ng mga pagkalahatan na maging sa buong mundo ay pinawakin ito ang palagi ng ugnayan ng puso at sa mundo. Ang gitara ay may anim ng broadcast at iba-iba ang tulog mula sa pinakamahigpit hanggang sa pinakamalulog. Nag-aanap na ito ang sinunado kung magaling ang musikero. Kung magaling ang musikero na hawak ay ito yung bibigyan ng magandang himig ang musika. Sa bisag na kagalaan, lungkot, pag-asa at pagsisisi na papawag sa kapighan ang sanlibutan at magbibigay ng pagkain sa mga nagugutom na kaluluwa na handang magsalita ng kahanan. Muling ay balik ang kasiyahan sa pusong matagalan ng babalot ng mga hindi maramdaman. Bukod namin ang kapangyarihan ng Panginoon ang siyang makapagbigay ng hiwaga at manumbalik ang kaayusan ng lahat. Ang gitara ay paalala na kaloob kami layunin. Bawat tulog ng gitara ay dinadali sa ito ang kanyang mga tauhan, nagpakahirap at hindi inalintana ang bawat pagsubok na dinaranas sa kapwa. Ang musika ay minagayahan ng pag-aaral sa spirito. Ang tugtog ay nagdadala ng kapayapaan katulad ng apat na linang pinauna. Pinauna ng gawing ganda ang kanyang ipunahan. Ang pagtayo ng malaking gitara sa pundasyon nito ay nakasulat ang mga pangalan ng mga taong nagmula sa iba't ibang lugar bilang kanyang mga kamay na bahagi ng kanyang misyon at pagpatuloy sa pagtupad ng kanyang huling habilin at kahilingan. Kahilingan na gumawa ng negosyo para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng misyon sa PBA, natulungan ang mga nangangailangan, gamutin ang mga taong may karamdaman, at naniwala sa ngalan ng kanyang kapangyarihan na walang kapalit, tinaasahan. Kaya naman, tahasan ang sinabi na kung ano man ang kailangan ng bawat isa ay nandiyan lang siya sa paligid at maaaring tawagin naman si Inday President Rosita de la Peña na pwedeng tumawag sa kanya. Ganun din ang iniwan niyang pagpaganini na ayon sa kanya na kung may paganini na masama ay may paganini hindi mabuti. Na ito ang paganini ng Panginoon.
na kung tawagin niya ay si Maestro Brother Ferdinand Cabros. Ayon sa kwento ni Master, mayroong isang manunagtog na violin na isinanla ang kanyang kaluluwa sa Linono, kapalit ng kanyang kasikatan bilang magaling na manunagtog na violin. Ngunit sa Bulacan, ang pagaling ay magaling at ito ay manunagtog sa Panginoon. Ang violin ay hawak ng pagaling ng Bulacan ay kulay asul, na ito ay kanyang ibinigay. Ang musika ng pagaling ito ay kahalintulad ng bahaghari sa kalawakan na nagbibigay ng magandang tanaw. Musika at pagpapagaling sa pamamagitan ng tinig na kaluluwa na umaabot sa langit. Pasalamat, panalangin, at pagpapagaling sa mga pamamagitan ng tinig. Marinig ng kanyang mga tauhan sa kaharian at nagbibigay sigla sa puso ng isipan bilang kanilang kalakasan. Bukod dito, ito ay kahalintulad ng pagkain ng kaluluwa o spirito. Ang kalakasan ay nagkukuha sa kabutihan. Lumalalim ang ugnayan tungkol sa kanya at mas tumitindi ang pagkilala sa katotohanan na pabilang tayo sa munting paraiso simula noon hanggang ngayon. Tayo ay umarap sa kanya at magpasalamat, mag-iingay na may kagalakan, magsayawa at mag-aawitan sa ngalan ng kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Ngunit hindi lahat ng musika ay nagtutulog ng kaligayahan sa marami. Merong ding uri ng musika na sa halip na magbigay ng ginawa ay mas lalo lang nagtutulog ng kalungkutan. Pero meron din namang pinatawag na awit ng mga mamama. Subalit ang pinakamahusay na maaaring maging layunin ng musika ay ang paghahandog sa Diyos ng pasasalamat. Awitin mga nagpapalumbalik ng mga alaala sa mga nakaraan. Ang pagbalik na sa mga nakaraan, ang magiging liwanag ng daang tatahan sa paglalakbay, sa kasalukuyan at sa hinahanap. Pasalamatan natin siya sa instrumento may buwatas. F1 offered and Hardcore by Brother George Busmian. RGB F1 offered internal auditor. Ang hugis ng puso na paniguan ay siyang naglilinis ng buong pagkatao at kaluluwa sa pamagitan ng paniniwala. Maaari ding malunasan ang lahat ng uri ng karamdaman. Ang Rubendia Bulacan o RGB na ang kahulugan ay him na mula sa puso o italin sa isipan at na tanda ng banal na spirito. Ang F105 ay muling formula na iniwan ng Robin Jr. sa kanyang pinagkatiwalaang mga paulan. Ang kapangyarihan na salita ng Diyos sa ating buhay ay isang sandata na maaari natin gamitin upang labanan ang mga kasamahan. Ang pagkakaroon ng paniniwala, pagpapahalaga, pag-aaral sa salita ng Diyos ay maaari makabuluhan sa pamamagitan ng ating mga gawa at pagkunin ng umuwian ay makakapagpunan ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng karunungan ng Panginoon ay mangyayahan ulat sa tamang lugar sa ating pagkahan na magbibigay ng liwanag at matatagpuan ang katotohanan. Katulad ng mga nilalakaran ng mga tao ng Diyos na naniniwala sa kanyang mga salita na alam natin paulit-ulit lang ang mga pangyayari sa iba't panahon sa bayan ng Diyos. Ang hiwaga ay nililitaw sa hindi inaasahang pagkakataon. Ituturo ito ang pagtubay ng Diyos sa atin upang makita ang nilalakaran ng mga tao ng Diyos na lumalakad sa katuturan. Nararamdaman ang pagkaunawa kapag ikaw ay pinili ng Diyos. Wala pa naman ang panahon. Alahanin natin, marami ang tinawag, ngunit kakunti lang ang napili. Sa bayan ng Diyos, ay konti lang din ang maniligtas. Isang takot na lugaw o kudyat lamang. Sa takdang panahon, nakikilala siya sa gitna ng kabuluhan. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Siya'y walang kamatayan at nakakasilaw na umaga. Hindi siya makikita o maaaring manindigan ng umaga. Sa Kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan.
Brother Benedicto R. Alcanta Sr., RGB F1 Open Marketing Manager. RRHA Ruben E. Iglesias Sr., Ruben B. Iglesias Jr., Yudes Tawar, Adriano de la Concepcion. UD Trap. Ito yung mga titik na pangalan ng hayop na nakatalaga sa lugar ng Bulacan. Noong unang panahon, inutusan ng Diyos si Noah na gumawa ng arka para sa kaligtasan ng mga tao sa paparating na dilubyo. Ngunit sa tagal ng panahon na hindi nangyari ang dilubyo, napagkatulaan ng mga tambay na ipunin ng mga dugo ng kanilang alaga na Panginoon dahil sa utusan ng gagawin. Kaya nagkatay sila ng mga alaga ng hayop at ang dugo ito ay pinahin sa palo ng arka. Dahil ayaw ni Noah, kapag bumula na ang palo, ito na ang palatandaan na darating na ang dilubyo. Kaya sinigaw ng isang tambay na Noah! Noah! Bumula na ang palo ng arka! Dali-dali yung lumabas at nagputos si Noah na sumakay niya. Sa halip na sumunod, nagtaktak na ng mga tao na ayon sa kanila, nauunghang na sa katandaan. Dahil sa walang taong sumakay, pinasakay na mga hayop. Kaya mga hayop ang naligtas sa halip ng mga tao. Sa panahon ni Ruben, nagputos din sa Pangulo, nakatayo ng kanyang alagang kapatid. Ngunit nagpagilan ng mga tao dahil sa takot na ito'y alaga ng Diyos. At nagkaroon ng dilubyo. Ang mga miyembro ay pinalabas sa chapter. Ngunit may utos sa kanila na gumawa ng isang sasakyang pangkalupaan. Ito ang Yuditra. Katulad ng panahon ni Noah, tinawag din silang mga buang dahil maraming sinayang ng mga pera sa paggawa ng kalukuhan. Noon, isa lang sa nabiyang buhang. Ngayon, ay maraming umhang dahil maraming naniniwala. Hindi pa na chapter ang sasakyan para sa kaligtasan. Sa halip, ay sumakay ka ng truck kung gusto mong makaligtas. Ang chapter ay katulad ng isang paaralan kung saan tinuturo ang karunungan na magagamit mo para sa kaligtasan ng hinahanap. Panahon ni Noah ay pinasakay ang mga tao para sa kaligtas pero mga hayop ay maligtas. Ngayon, ang mga tao ang pinalabas sa chapter para maligtas. Kung gusto mong maligtas, sumakay ka para malayo ang mga tao. Katulad ng mga nangyayari sa kasalukuyan na may mga aso kung napipili nila pumunta sa Yuditra at doon ang mamatay. Hindi alam kung saan sila galing o kanino silang mga alaga. Pero bakit alam nila ang halaga ng lugar na nandoon ang Diyos? Noon, tao ang mamatay. Ngayon, aso ang mamatay. Ang aso ay ito, na kapag binaliktad mo, ay gaga. Kaya maswerte ang hayop na alam nila ang lugar na kung nasaan ang kaligtasan. Sa ating buhay, madalas tayo naharap sa mga pagsubok at hapon na nagdudulot ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit sa gitna ng mga ito, may isang matibay na pundasyon na maaaring kapitan, ang salita ng Diyos. Isang malakas na paalala tungkol sa kapangyarihan. Ito ay may isang buhay na salita na may kakayahang baguhin ang ating buhay. Magbigay ng kalayaan at magdala ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsunod ng salita ng Diyos. Maaari tayo magbuhay na may isang layunin at makahulugan. Sa kanya lang ang matatagpuan ng kaligtasan sa pagkaroon ng ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Katulad ng sinabi niya na ikaw ang lingkod ko, marami pang gawain na ipapagawa ko sa iyo. Gawin pa kitang ilaw ng mga bansa para maligtas ang buong mundo. Ayon kay Master sa BBRC taong 2000. Gagawa siya ng maraming pelikula at saka sabay ipapalabas sa loob ng 3 araw. Hanggang sasabog na ang mga kuryente at magdidilim ang buong paligid. Pero, ng isang kandila magbibigay ng liwanag. Hindi sinabi na kapag may magandang bahay sa lupa, magandang damit at maraming pagkain, ay nasisiyahan o kontento ka na. Ang mahalaga sa Diyos ay mabuhay, may kabanalan at tanggap ng Panginoon na tagapagligtas sa buhay.
Ang magkaroon ng sasakyan para makarating sa kinaroroonan ng Diyos ay hindi ka na malalim sa Kanya. Kung saan siya ay naroon ka. Katulad ng kanyang pangako na ikaw at ako ay isa. Little Paradise and Airplane by Brother Federico C. Gallardo, RGB F1 Oval Liga Council. Ito ang panalangin at kahilingan ng buktong anak na si Jesus Christ ng kanyang amang nasa langit. Amahan na mo ang naaka sa langit pagdabo ng imong anak. Umabot ka na mo ang imong ginharian. Matuma ng imong pagtuog muli sa yuta ang imong mag-usap sa langit. Ganon din ang kahilingan sa pagkain sa pang-araw-araw. Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. O pasayloa kami sa among mga sala. Ngayon, na pasaylo kami sa mga nagkasalanan. Kung dili mo kami itugyan sa mga pagulay, pinunuha o wasak kami sa kauban amin. Bago siya mahuli ng mga Hudyo na siya ay pinusahan, apat na tibig o ingrid lamang ang kanyang nahanap at ito'y pinatak sa cross. Ibig sabihin ay mga elemento at makakawal sa lupa. Hangin, tubig at apoy. Ngunit ano natin ang kanyang pinakawalan? Ito ang iniren. Kaya kailangan niya bumalik at kabaguhin niya ang kanyang pangalan. Walang makakilala sa kanya, maliban sa kanyang mga karulan. Bumalik siya bilang pangalan na anak. Ibig sabihin, una at huling bibigyan ng kapangyarihan. Itunuro niya ang dasal na mag-rosaryo ako o siyang kamsteryo, ipahinungod ko sa Santisima Trinidad, Ginoong Diyos Jesu Cristo, mga santos kong santas at tanan sa akong ego at master. Ito ang kabuuan na mga titig sa ilalim. Karunungan ng Panginoon na kanyang pinangasang buksan at aglaga. Kaya ito'y kanyang hinanap sa daigdig at muling ibalik sa kanyang ama kasama ang kanyang mga tauhan. Nabinigyan niya ng palatandaan na ipinalupot sa kanilang mga kamay isabay ang banal na salita na mula sa aking puso o himig, itatanim ko sa aking isipan o ulo ang tanda ng banal na spirito o himig at kaspusan na ang ibig sabihin ay follow unto Father's kingdom. Ang kingdom na tinutukoy ay ang Little Paradise, kung saan matatagpuan sa dulong bayan ng barangay sa Pampalay, Province, San Jose del Monte City, Bulacan. Ginawa ito kasama ng kanyang mga piniling tauhan para pangalagaan ang kayamanan at dekada ng pinatago bilang baluti at pinagmulan ng kapangyarihan para hindi magamit sa pagsarili na pakanahan. Ito ang lugar na una at huling paraiso kung saan tinatanggap ang alay mula sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa kanilang Panginoon. Ito ang bayan ng Diyos. Matapos nyo marinig ang salitang katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, magtiwala ng tapat at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, ang pinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirap sa inyo. Ito ang katotohanan na ngayon ay kasama kayo sa munting paraiso. Sapagkat alam na kung sa ating panlupang bahay ay pansamantala lamang at masisira, meron tayong gusali. Meron tayong gusali nagmula sa Diyos. Ito'y gawa ng maraming kamay. Ito ay walang hanggang kaligtasan. Kaya mapalad ang mapabilang sa munting kaharian ng Diyos ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibigay niya ang lahat ng pangangailangan sa pamamagitan ng banal na salita. Ngunit, higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo ay magharian ng Diyos at mamuhay na ayon sa kanyang kalooban. Katulad ng nakasulat sa banal na aklat,
ang kanilang Diyos mismo ang sumasa kanila at siya ang kanilang magiging Diyos. Sir, Secretary! Sunod-sunod, hindi ano. Kasunod ng Secretary. Wala. Ah, meron. Maghiwalay. Ito. Fighting. Yung kaya lang ay, kaya lang umakit, yung mga kahirapan, pwede naman dyan na lang kayo manood sa TV. Sa monitor.